Okay naman, tingnan nyo guys, nung nalubog sa baha, nung idinaan ko sa baha, medyo namuti yung grasa niya. Dati yan medyo asul-asul or maitim-itim, may puti-puti oh. Halatang nabasa siya. Oil seal okay naman. So yan. What's up sa inyo guys, good morning. So today is Sunday, July 28, 2024. So dito meron lang ako i-share sa inyo kasi sakto may nagtanong sa comment section. Ang sabi niya dito, ikaw din ba naglilinis panggilid mo, boss? So sinagot ko naman siya dito. Ang sabi ko, oh idol, ako lang din. So ngayon i-share ko sa iyo, Paps, kung paano yung ginagawa ko o paano ako natuto, kung paano ako maglinis ng panggilid ng aking Honda Click 125. So hindi ko na to patatagalin. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko ba to pine-perform or ginagawa. So let's do it. Sakto kasi itong click natin is nalubog sa baha, I mean hindi naman siya totally nalubog kasi yung mga dinaanan ko papuntang Makati nung bagyo ay mga lubog. So no choice ako kundi dumaan para lang makapasok sa trabaho. So ayun, sakto wala pang 2 weeks to nung nilinis ko. Ngayon lilinisan ko ulit. So ayan, panoorin nyo na lang kung paano ko to linisin. So disclaimer lang hindi ako magaling maglinis. Natuto lang din ako kapapanood sa mga mekaniko na pinupuntahan ko nang papalinis ako, inaral ko. So ngayon ako na naglinis ng motor ko nung panggilid. Okay, let's go. First step, tanggalin muna natin yung mga tornilyo niya. Gagamit tayo ng T-Range na size 8 size 8 po yan. Okay, sa pagbabaklas dito guys, kailangan kung saan nyo tinanggal yung tornilyo, ibabalik nyo rin kasi magkakaiba ng haba ng tornilyo yan. Pag kayo nagtanggal, kailangan tandaan nyo, okay? O kaya pag-iwahiwalay nyo, kasi pag nagkamali kayo ng balik, yung mahaba napunta doon sa maikli ang tornilyuhan, possible mabasag yung inyong crankcase, tagas yan. And tips din, huwag kayong magbubukas ng panggilid ng mainit pa yung inyong motor or kapapatay lang. Palamigin nyo muna. Yan, lagay lang din natin dyan. Sinasabi ko sa inyo, ayun magkakaiba ng size yan. Tatlo yan na magkakaiba ang size. Tatlong klaseng tornilyo, magkakaibang size. Tatlong klase tuloy. Ayun yan yung sinasabi ko sa inyo na kailangan hindi magpapalit-palit yan. Kung saan yung binaklas doon yung ikakabit. Okay? So madali lang yan ganito. Turo ko sa inyo. Itong tatlong maliliit na to, dito yan nakalagay. Isa, dalawa, and dito, tatlo. Yan yung tatlong maliliit na yan. Itong dalawang mahaba, dito yan sa gitna. Okay? Itong lima na natitira, yan, lima na yan, dito yan. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5. Ayan. Okay? So baklasin na natin yung panggilid. Guys, gumagamit ako ng impact wrench para mas mabilis kong siyang matanggal. So gamit lang tayo ng 19mm para dito. Yung isa ang tinanggal natin is 22 mm. Yan. Opa. Ano naman
Linis ko, nalubog sa baha at na ano to eh, napasuong sa baha. Kaya kailangan linisan. So, medyo ano na yung ano natin, drive pace. Yung ano natin, no? Drive pace natin, no? Parehas medyo lubog na. Palitin na. So, tanong ako sa Honda Triumph kahapon sa 10th Ave. Sa Rizal Ave. Sa 2,000 daw. So wala pa tayong budget kaya pwede pa naman. Tiga lang. Nakasirado na ang butas. Belt natin, check natin. Pwede pa. Yan, pwede pa yan. Okay naman, tingnan nyo guys, nung nalubog sa baha. Nung idinaan ko sa baha, medyo namuti yung grasa niya. Dati yan medyo asul-asul or maitim-itim, may puti-puti oh. Halatang nabasa siya. Oil seal okay naman. So yun. Lag na. Nalaglag na ang ating. So okay pa naman yung bola natin guys. Wala pang kanto. Nasa 20 kilometers na to eh. Tinakbo. Oh, okay pa naman siya. Wala pang kanto. Kasi ang driving habit ko lang naman eh. Hindi naman yung kaskasero ako eh. Hindi ako yung bomba ng bomba. Malinis na. O, tutuyuin na lang natin. Mamaya pupunasan pa natin yan para tuyong-tuyo. So ayan na guys, nalinisan na natin yan. Napatuyo na rin natin. Gamit tayo ng top 1 high temp grease. Yan. Nandito tayo sa ating workstation. Bubuin na natin siya, no? Assemble na natin. Pasensya na kayo, magulo yung ating workstation kasi maliit lang. Okay, buuin na natin.
na nakaklip sa maigi. Pag hindi nakaklip yan, baka kumalas yan.